Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo sa loob ng kalahating sanlinggo? Napakabilis po. Ngayon po ay Miyerkules. Pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitico. Tayo po ay nasa halos nasa kalagitnaan na. So samahan po ninyo ako para tapusin o pisahan ang babasahing ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo, Ama. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala sa loob ng kalahating isang linggo. Buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin sa pagpapagaling niyo po sa aming mga karamdaman. Ngayon po ay muli kami magbabasa sa inyong banal na aklat, sa aklat ng Levitico, na sana po samahan kami ng banal na Espiritu upang maunawaan po namin ito, ang mga tuntunin ito na nais niyong ipaalam sa amin. Salamat pong muli at hinihiligan po namin na samahan din kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Simulan na po natin mga kapatid. Simulan na po natin. Levitico 10:1 hanggang 20. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at ihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito ay hindi ayon sa utos ng Panginoon dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para dito. Kaya nagpadala ng apoy ang Panginoon at sinunog sila hanggang sa sila'y namatay o mamatay sa presensya ng Panginoon at doon sa toldang tipanan. Sinabi ni Moises kay Aaron, iyan ang ibig kong sabihin ng Panginoon nang sabihin niya, dapat malaman ng mga pari na ako'y banal at dapat akong parangalan sa lahat ng mga tao, hindi umimik si Aaron. Kaya kinuha nila ang mga bangkay sa pamamagitan ng paghawak sa mga dampito at dinala sa labas ng kampo ayon sa utos ni Moises. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang si Eleazar, Itamar, huwag ninyong guguluhin ang inyong mga buhok at o pupunitan man ang inyong damit para ipakita ang inyong pagluluksa sa namatay. Kapag ginawa niyo yan, pati kayo ay mamamatay at magagalit ang Panginoon sa lahat ng taga-Israel, pero maaaring magluksa ang mga Israelitang kamag-anak ninyo para sa kanilang dalawa na sinunog ng Panginoon. Huwag muna kayong umalis sa pintuan ng tolda. Mamamatay kayo kapag umalis kayo dahil pinili kayo ng Panginoon para maging pari o mga pari sa pamamagitan ng pagpahid sa inyo ng langis. At sinunod nila ang utos ni Moises. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang iyong mga anak ay hindi dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing kapag papasok sa tolda. Kapag ginawa niyo iyon, mamamatay kayo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Dapat ninyong malaman kung alin ang para sa Panginoon at kung alin ang para sa lahat. Kung alin ang malinis at marumi. Kinakailangan turuan ninyo ang kapwa ninyo Israelita tungkol sa lahat ng tuntuning ibinigay ko sa inyo at sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ng Moises kay Aaron at sa dalawang anak niyang natitira na sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natitirang handog na nagpaparangal mula sa mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Lutuin ninyo iyon ng walang pampaalsa at kainin ninyo malapit sa altar dahil napakabanal iyon. Iyon ang inyong bahagi mula sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ito ang iniutos sa akin ng Panginoon, pero ang pitso hita ng hayop na itinataas at inihahandog sa Panginoon ay para sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Kainin ninyo iyon sa lugar na itinuturing nating malinis. Ito'y ibinigay sa inyo bilang bahagi ninyo mula sa handog ng mga taga-Israelita na handog para sa mabuting relasyon. Kapag naghandog ang mga taga-Israel, ihandog nila ang pitso at hita ng hayop pati na ang mga taba bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Ang pitso at hita ay itataas nila sa Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, ibibigay nila ito sa inyo dahil ito ang inyong bahagi sa handog. Ito'y para sa inyo at sa inyong mga angkan magpakailanman ayon sa utos ng Panginoon. Nang siya sa atin ni Moises ang tungkol sa kambing
na inihandog sa paglilinis na pag-alaman niyang sinunog ito ng lahat. Kaya nagalit siya kina Eleazar at Itamar at sinabihan, bakit ninyo kinain ang handog sa paglilinis sa banal na lugar? Ang handog na iyon ay napakabanal at iyon ay binigay ng Panginoon para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang dugo nito ay hindi dinala sa loob ng banal na lugar, kainin sana ninyo iyon doon sa tolda, ayon sa sinabi sa inyo. Pero sumagot si Aaron kay Moses, kanina naghandog ang aking mga anak ng kanilang handog sa paglilinis at naghandog ng sinunog, pero namatay ang dalawa sa kanila. Sa nangyaring ito sa aking mga anak, matutuwa kaya ang Panginoon kung kinain ko ang handog sa paglilinis sa araw ng araw na ngayong araw? Sumang-ayon si Moises sa sagot ni Aaron. Nakita po natin yung mga alituntunin ng Panginoon. Siya ay maayos. Siya ay kumbaga sa ano ay siya ay ang kanyang kautusan ay organized organized. Kaya sana ay wag nating baliwalain at seryosohin natin ang mga utos ng Panginoon. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa binigay niyo sa aming aral ngayong gabi. Nawa ito'y maging inspirasyon po namin na ang pagsamba sa inyo ay hindi biro at sana po ay patuloy niyo kami turuan sa aming mga dapat lakaran. Patnubayan naman po niyo ang bawat sa amin, Ama, gabayan sa kalahati pang isang linggo na darating at sana po ay patuloy niyo kaming alalayan, lalo na po ang pamilya Bilyones sa kanilang dinaramdam sa pagkawala ng kanilang minamahal na si Baby Joab. Maraming salamat po muli sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po namin Panginoong Isus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid at kapapansin nyo medyo maingay dito sapagkat ako po ay nandito sa tabi ng highway. Ano po? Okay, sa inyong sa magkita tayo sa susunod na araw, sa araw ng Biyernes. At muli ako ay bumabati sa inyo ng Happy Midweek.